Hello, ako po pala si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Let's start your reading. For the sign of Virgo, main energy mo, you do have the Fool, Six of Wands. Ayusin na natin ha. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Major Arcana, the Fool. Bottom of the deck is the Page of Coins. Gusto ko yung energy mo dito. With the Fool. Maybe meron kang mga bagay na naiisipan. Yung iba sinisimulan na, yung iba naiisipan pa lang simulan. Or yung iba, if this is not simula, this could be pagbabalik sa, kumbaga kung ano man yung mga unfinished business or hindi pa, kumbaga babalikan. Yung iba babalikan or sisimulan ulit. Yan. You do over the Page of Coins. Maybe it has something na may kinalaman sa pag-create or pagkakaroon ng money, finances, ganyan. May kinalaman sa career, business, or what. Positive ka dito eh. And yung Six of Wands, nakikita natin yung support ng mga tao sa paligid mo. Maybe with the Fool, you are a risk taker. Ikaw yung tipo ng tao na magte-take ng risk sa mga bagay na maisipan mo. Which is maganda. I can see flower or bulaklak dito. So, parang ito yung time na dapat ipakita mo yung capabilities mo, yung skills mo, talents mo. Kung ano man itong gusto mo simulan. Magaling ka eh. Diba? With the Six of Wands, meron ka nitong nagpapapansin sa akin yung picture ng brain or utak. So, you do have that. Kung ano man yung naiisipan mo, kailangan lang talaga ng actions eh. And you do have the Page of Coins. Yung iba sa inyo, nakakagawa ng paraan magkapera. I mean, one of your talent or skills is nakakagawa ka ng paraan magkapera or kumita ng pera nang hindi mo masyadong kailangan invest or maglabas ng puhunan, parang ganun. Yung parang pwede may kinalaman sa negosyo yung iba dito, no? So, para doon sa ibang nagbabalak or nag-iisip na may kinalaman sa negosyo or babalikan yung iba, hindi pa natapos na negosyo. Nakakita tayo dito ng magandang future para sa'yo if hindi mo na kailangan gumastos masyado. Hindi ka na masyadong gagastos ka na. Paano yun? Kumbaga, paano magkaroon ng negosyo na hindi ka na masyadong gagastos? Tingnan mo kung ano yung mga meron ka na. Yung mga resources na meron ka, wifi, diba? Yung iba may cellphone ka naman, use that. Nowadays, pwede natin gamitin yung mga ganyang opportunity para kumita ng pera, no? For example, meron kang particular item, alam mo kung saan siya mabibili. E di, picturean mo or search the picture on Google or what.
Post mo ng higher yung price niya, kahit konti lang yung tubo. And then, pag may nag-order, saka mo kunin yung product. As simple as that. Idea lang yan, guys. Kasi nakikita ko dito, with the Six of Wands is brain, yung utak mo. Tapos, pag naglagay ka ng action dito, tapos nakakita tayo ng mga support dito ng ibang tao sa'yo. Tulong. And, I can see bees or bubuyog, no? Alam mo yung parang ibinibigay sa'yo yung mga taong kailangan mo yung mga or yung supplier if this is business nga or mga clients kusang lumalapit sa iyo nabanggit ko kanina yung bulaklak, no? Imagine you are the flower, kusang papasok or kusang lalapit sa iyo mga bubuyog na yan all you have to do is gamitin mo yung mga resources na meron ka na ngayon. Talents, ipakita mo yan. Skills mo, ipakita mo yan. And then, kusa na lang yan. Alam mo, kanya-kanya tayo ng uniqueness dito sa mundo. Kanya-kanya tayo ng talents, ng skills na ibinigay. Kailangan lang natin i-appreciate at saka gamitin 'Di ba? And then, binigay sa'yo yan because that is your path. That is your, kumbaga, hindi yan baliwala lang. For example, ako, in my case, I'm a spiritual person. Ginamit ko yon. Ang pangarap ko talaga, ang gusto ko talaga is to have my own business. Yan, bata pa lang ako. Pero ito yung chosen path na ibinigay sa akin in-embrace ko. Ayun, and then, tsaka ako nagkaroon ng negosyo. 'Di ba? So, parang ang nakukuha natin dito is that you have your own skills and talents. Huwag mo sayangin. Yun yung message ng reading na to. Kasi nakakita tayo ng fruitful future para sa'yo. Sa tulong ng kung ano yung talento mo, skills mo, talino na meron ka. Mapapakinabangan mo lahat yan. The person that you're dealing with, spirit guides, angel guides, please tell me about this. Kakonect ni Virgo. Hindi ko to kunin. I just only need one more. The Empress is here. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. I like the energy with the Empress. And the Nine of Cups. Yan natin yung bottom of the deck. The Wheel of Fortune. Ito kasi hindi ko to actually, alam nyo yan, most of my readings are love reading talaga. Pero ito hindi ko kasi nakukuha as love reading. Kanina pa lang, nag-start pa lang ako, mas more on nakafocus na sa inyo 'di ba? Sa sarili nyo, sa self-love. Doon na nakafocus, nagsimula tayo sa reading ng ganun. And nagtutuloy-tuloy siya na ganito yung energy na nakukuha ko with the Empress. Nakikita natin ito as self-love. Kumbaga now is the time na huwag ka muna mag-focus dito sa person mo or person with regards sa love. Nine of Cups, nakakita tayo ng maraming options sa'yo. Just love yourself.
Okay? Just love yourself. Mag-focus ka sa sarili mo. The Wheel of Fortune, malaking pagbabago ang naghihintay kasi sa'yo eh. Lalo na with regards to money. Diba? Kung magkakanya-kanyang level tayo ngayon, ang tao parang ganun eh. May times na sabi ng iba swerte siya ngayon. Yung iba naman, sabihin parang hindi ako masyadong lucky ngayon. Pero kasi nakatingin siya sa pera. O sabihin na natin sa pera, hindi siya masyadong swinerte. Pero sa ibang part ng buhay niya, medyo dun siya siniswerte. Dun siya dapat mag-focus. Parang binibigyan siya ng pagkakataon na, teka lang, wag ka muna mag-focus sa pera ngayon. Mag-focus ka muna dito sa area ng buhay mo ngayon. Eto na yun. Eto na yung sinasabi ko sa'yo. Na parang mag-focus ka muna sa money, kasi dun ka laki ngayon. Pagdating sa love, wala tayong masyadong nakikita. And nakikita natin, mag-focus ka sa money, mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kusang dadating yung luck para sa'yo, paparating na. Kung sisimulan mo na ngayon, ayusin yung mga dapat ayusin, simulan yung mga dapat simulan. Yung iba, yung kung hindi ka makaka-relate, huwag mo pilitin ha, bigay mo sa iba yung reading. Knight of Cups and the Five of Wands. Ang daming, guys, ang daming naiinggit sa'yo. Knight of Cups, you have a lot of things to offer. May mga naiinggit. May mga nakikita pa nga dito tayong tinatry agawin or nakawin or kunin sa'yo yung mga bagay na alam naman nila hindi nila makukuha. Sabi ko nga with the Knight of Cups, you have a lot of things to offer eh. Marami kang kayang i-offer. So, hindi nila makukuha yung mga bagay na gusto nila makuha sa'yo kasi lamang na lamang ka eh. Diba? Parang dami na inggit sa'yo. Yung iba na wala na nga eh. Umalis na. Kasi nga, tinry nilang kalabanin ka. Pero hindi naman sila naging successful. So, nawala na yung iba. So, meron pa rin tayo nakikita na naiinggit or kumakalaban sa'yo. Pero, I don't think magagawa nila yung makalaban ka. Talaga. Queen of Coins and the Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Nakakita tayo dito ng offer or may paparating na new beginning sa'yo pagdating sa pera ulit. Well, I feel like parang kahit anong gawin mong talikod dito, kahit anong gawin mong iwas dito sa new beginning na to, meron at merong magiging paraan para ibigay sa'yo to. Parang meron at merong paraan para masimulan mo tong bagay na to. Kahit na sabihin mong mamaya na or kahit sabihin mong saka na lang, magkakaroon ng chance na hindi, gawin mo to. Ito talagang kailangan mong pagtuunan ng pansin, ng atensyon kasi ganito, ganyan. Ipupush sa'yo to eh. Pwede yung mga tao na sumusuporta sa'yo, tumutulong sa'yo. Sila yung pupush sa'yo na gawin mo yung bagay na pwedeng kahit hindi mo siya pagtuunan ng pansin, mapipilitan ka eh, parang mauobliga ka.
Alam mo, natatawa ako kasi yung iba, you manifested this. Minanifest mo siya eh. Tapos nung nandyan na, I don't know, some of you parang, hindi lahat parang natatamlay, nawawala ng gana, nawawala ng, alam mo yun, parang, inspiration, pwedeng ganun. Nawawala ng inspiration, nawawala ng gana na I'm feeling like pagod, so parang ganun, napapagod, or maybe you are feeling over fatigue, yung ganun, stress. Sa ibang bagay. Pero minanifest mo to eh. Tapos nung nandyan na ganyan, ganyan naman. Ano ba talaga? So in the future, tell me about the future. 8 of Wands is here. Queen of Wands. Temperance. King of Wands. And the Chariot. Diba? Natatawa ako sa energy mo. Nakakapagod nga lang. Nakakapagod. Madadagdagan yung responsibilidad, obligasyon mo dito sa sisimulan mo na ito. Pero sabi, ito yung, wala ka nga kasing choice. Sisimulan mo siya. Kasi maririndi ka doon sa, eto either mga tao na nagsasabi sa'yo, gawin mo na to, gawin mo na yan. Parang obligahin ka. Pero in a way, hindi naman yun para sa kanila, para sa'yo yun, kaya ka obligahin. Kaya ka maobliga. No? Tapos nandiyan lang sila to support you, to help you, na parang, kumbaga parang ito yung coach ng buhay mo eh. Huwag ka mainis. Kasi yung mga coach ng buhay mo, nandiyan sila para i-push ka maging mas better na ikaw. Better version of you. Diba? And, the 8 of Wands, lalo na yung bottom of the deck, this is the Chariot. Nakita tayo dito ng ipupush mo yung isang bagay or mapipilitan ka talagang gawin ito. Iba maybe may kinalaman sa business, pero okay lang kahit hindi. The King and Queen of Wands is, career na may kinalaman doon. Business, professional career, or any career na nasa posisyon na pwedeng marami ang nakikinig or nakatingin sa'yo, or maybe, I don't know, any career actually. The Temperance is here. Kailangan mo na ng patience. Yung iba kasi napapagod agad. Pwedeng napapagod agad kasi sinimulan naman nila, pero hindi nila nakuha yung resulta agad na ine-expect nila. So, nandun yung parang tinamlay na, nawala na ng gana. Hindi ganun. Huwag ka magmadali. It takes time. Enjoyin mo lang yung ginagawa mo. Once na-enjoy mo na, tuloy-tuloy na yun. Diba? So, tanongin mo muna yung sarili mo, ano yung career na yun talaga yung passion mo? Ano yung career na talagang yun yung nasa puso mo? Ano yung career na talagang parang interesado ka doon? And gusto mo talaga yun? And sooner or later, makikita mo na yung resulta nito. Diba? Once na i-follow mo yung path na nararamdaman mo para sa'yo. Anyway, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. If you want to book a personal reading, Madam P, yan yung Facebook page namin.
'Pag di mo ma-search, ilagay mo na lang hashtag Madam PTV. Ayan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.